Yo, what's up mga gar? Welcome back again sa ating channel, Kuya Tess Fishard. And medyo matagal-tagal na ulit tayong hindi nakapag-update mga gar dito sa ating Fishard. Since pagka may pasok tayo, hindi talaga natin kayang gawin na vlog ng mag-vlog dito sa ating mga isda. So ngayon meron akong i-share sa inyo mga gar na bagong nabili, no, na produkto, no, ng mga magagaling nating mga kasamahan sa fish keeping, no, sa fish hobby, na magagaling mag-imbento ng mga DIY, then napagkakakitaan nila. So meron akong binili mga gar, no, na bagong tool, no, sa pag-water change, and para sa akin napaka-helpful niya. Kasi basta wag ka lang magkamali sa pag-assemble, kasi ina-assemble siya, pero napaka-helpful niya mga gar, dahil ang mangyayari, no, hindi mo na kailangan magtapon ng tubig pag nagwa-water change ka. Hihigupin niya lang yung tubig, tapos nafi-filter na yung tubig, yung dumi yung nakukuha mo, ganon. So pakita ko sa inyo mga gar. Tara. So ito yung bago nating nabili mga gar, no, na tawag ng iba na poop vacuum, meron din na poop remover. So depende na lang, kasi wala naman talaga tong specific na tawag, kasi invention lang to ng mga Pinoy. Alam mo na yung mga Pinoy magagaling sa mga DIY, then nakaka-invento and napagkakakitaan nila. So PVC pipe lang to mga gar, no, and meron siyang ito pang dugtong. Hindi ko alam kung anong term nito ng mga tubero, no, yung mga tawag nila yan. Basta ganon, anong term nito, basta ito pipe, no, PVC pipe na ginamit nila. Then pinagdugtong lang siya, no, dalawang putol. Tapos ito, yan yung dulo, sinunog lang. Medyo hindi nga masyadong pulido yung pagkakasunog, pero goods na din, na sapat na siya na hindi mahihigop yung mga fry. Yun. Tapos may nilagay siya dito na parang L connection lang siya, hindi siya T. Tapos meron siyang ganito, and meron siyang end cap, no? So siguro ang purpose nito ng end cap na to, para yung hangin hindi dito lalabas. Ganun. Kasi ang pinaka nito mga gar tool is yung aerator. So pakita ko sa inyo mga gar. So ito yung ginagamit ko na aerator. Yan, yung maliit. Ito yung aerator ko pag naghahatch ako ng BBS, kasi wala naman akong maliliit ngayon ng mga fry, so hindi na ako naghahatch ng BBS. Ito na lang yung ginamit ko, kasi pag hindi ko to ginamit, masisira lang din. So hindi ko siya ginagamit doon sa aking malaking aerator, dahil ito kasi nahihila-hila mo, nadadrag mo kasi to. Yan, gamitan mo lang ng extension. Then ito yung hose niya, yan. Yung hose, itong dulo ng hose, dito mo lang siya ikakabit. Yan. So ganyan siya mga gar. Yan, nakakabit siya. Then pag sinaksak mo tong aerator na to, gagana na siya mga gar. So paano ma-filter yung yung poop? Gamit nito mga gar, yung parang mesh net niya na dala. Pag binili mo, kasama na to. Yun. So ito yung ilalagay mo dito, para pag dito yung lalabas kasi yung tubig, pagka once na umandar na itong ating aerator, magkakaroon siya ng parang pressure dito sa loob, and nahihigop na yung tubig kasama yung poop syempre, and nasasala siya nito. Kailangan mailagay mo lang siya ng maayos. So pag nung binili ko, tinuruan niya ako kung paano ilagay, no, ng maayos. Yun. So ilagay ko ng mga gar na. So ayan na mga gar, na ikabit ko na. So ikanyan lang siya, dito lang siya itatali. Kailangan lang walang gap yan dyan sa pinagkapitan, kasi pagka merong gap, umaawas yung mga poop, so mas lalong dumudumi. Kasi yun yung naging pagkakamali ko nung una. Ayan. So ganyan siya. So napaka-helpful siya mga gar. Mamaya pakita ko mga gar kung paano siya gumagana. Ayan. Napakagaling. Pag tinamad ka pa talaga nito sa paglilinis, ewan ko na lang. Kasi mangyayari nito, poop lang yung natatanggal. Tapos hindi mo na kailangan mag-add ng tubig. So pagka bumaba na lang yung tubig mo, saka ka na lang mag-a-add. Hindi na yung talagang traditional na hihigupin mo ng hose, tapos hayaan mo siyang matapon yung tubig. Ayan, di ba? Galing. So tapos nakakatuwa pag ginagamit. So kayang-kaya mo na ito maglinis ng araw-araw. Ganyan. So pakita ko sa inyo mga gar kung paano ito gagamitin. Tara! So yan siya mga gar. Yan, ito yung nabili natin na pang fish poop remover. Yan. Nahihigop siya. Yan, napaka-effective and less hassle kumbaga. Kasi ang mangyayari, hihigupin niya yung poop, tapos ibabalik lang yung tubig. Bali yung poop lang talaga yung natatanggal.
So, ayan siya. Yan yung sample mga gar na sinasabi ko. Yan. 'Di ba? Steak. Hindi mo na kailangan bawas ng maraming tubig sa pagtatanggal ng poop. So, ang gagawin mo dito, ayan siya. Ganyan lang. So, hindi na siya hassle and nakakatuwa, no? Nakakatuwa yung pagtatanggal. Sisipagin ka na talaga nito. Pag meron kang gantong gamit ng pagtatanggal, ang galing nga ng nakaano nito nakaisip. Pagka ganito talaga masusubok mo yung talino ng mga Pinoy. Ang galing talaga sa mga DIY. Ayun. So ang galing, hindi siya sayang na tool. Ayan. Magiging kalaban mo dito is oras ulit pa rin. Ayun, kung medyo tatamad-tamad ka talaga sa paglilinis, ayan, kahit meron kang ganito, tatamarin ka pa rin. Ayan, pero ang ganda. Ayan, solid. So, ang mo dito, huwag ka lang gumamit ng malakas na aerator kasi pagka medyo malakas yung aerator, nagugulo din yung ibang yung poop, kaya lumalabo yung tubig. Yung sakto lang ganun. Tapos yung nakukuha niya lang yung nasa ilalim kasi kung hindi siya masyadong submerge, ito yung fish poop remover na to. Kung hindi siya masyadong submerge, hindi siya masyadong nakakahigop. So kailangan niya kasi ng pressure dahil ang mechanism na nakakapaghigop siya dahil doon sa bubbles na pinoproduce ng ating aerator, na siyempre pagka bubble kasi yung hangin upward talaga yan parate, sa upward direction siya. Habang paakyat yung bubbles na yon, humihigop siya ng tubig dahil sa pressure na napoproduce ng air bubbles. So yun yung kanyang parang process niya, yung mechanism kung bakit niya nagagawang napipilter mga fish poop na to, natatanggal niya. Yan yung mechanism niya. So kung masyadong malakas yung aerator na gamit mo, hindi rin siya maganda dahil kung nakikita nyo yan, yung bubbles na yan, lumalakas yan. So, nadidisturb niya yung mga ibang fish poop sa sobrang lakas. So, kaya sakto lang yung ganun. Ayan, naiipon yung fish poop dyan sa itong parang mesh net ba to or ganun. Basta yung ganun, yung net na nilagay na pang dyan nasa sala. Masyado yan siyang pino talaga, na tubig lang yung nakakalusot. Tapos yung fish poop, ayan, makikita nyo. Tapos, ang nagiging labas, parang nagiging misty yung tubig, dahil doon sa napakapinong fish poop, hindi siya masyadong nafi-filter. Tapos minsan lumalabas diyan yung ibang poop, pagka hindi mo masyadong masil. Kanina kasi ganun ang nangyari, nung tinetesting ko siya, hindi ko masyadong naiselyo, kaya lumalabas pala diyan yung poop nung nadadala ng bubbles. So ang nangyari, hinigpitan ko, and yan, hindi na siya masyadong malabo pagka tapos mong tanggalin yung mga solid na poop. Yung naiiwan, yung napakapino na talaga, yung parang dust particle na lang. At least nabawasan natin siya, natanggal natin yung karamihan sa mga fish poop. Tapos yung mga parang mist-like na yan, bababa lang din yan, and kalaunan, pwede mo rin nila higupin. Ang ginagawa ko, every time na pagkatapos ko sa isang tank, lilinisin ko siya ulit itong bag na to, para kung sakaling anuman ang meron dito sa tank na to, hindi siya mapupunta sa kabilang tank. Ayun. So yun lang yung parang magiging hassle niya, na every time na pagkatapos mo sa isang tank, kailangan linisin mo ulit itong net na to, then panibagong ulit ka ulit, parang ganun. Pero mabilis lang naman siya kasi papaugusan mo lang naman siya ng tubig. Saglit lang talaga siya linisin, hindi ka maabutan ng ilang minuto sa paglilinis. Ganyan. So ganyan na yung magiging epekto niya. Yan o. Wala nang poop. Medyo lang yung tubig, naging misty lang, pero bababa lang din naman yan. At least natanggal natin yung mga major na mga dumi. And ayan, so after ilang days siguro, mga 2 to 3 days, ulitin mo ulit, parang ganun siya yung magiging mangyari. Yun. So yan napaka useful ng tool na to. So ito, naging siya masyado, naging madilim masyado yung tubig dahil binawasan ko kasi ng halaman, Yung mga halaman kasi na yon, meron nakakapit na mga parang mga dumi, na parang alikabok kumbaga. Nung tinanggal ko, ayan, dumumi lalo. Pero dito sa ating mga moly, ayan, ang linaw na ng tubig, ang ganda.
Yun. Tinanggal ko na din yung mga ano, yung mga guppy grass dito para yung naiwan na lang is itong mga ano, cornwort. Ayan, para hindi na masyadong magulo kasi yan yun naman sila mga gar. Lumaki na. Ayan, titibay. Pero merong namatay dito nakaraan mga gar. Siguro dahil sa ano no, sa siyempre ganun talaga siguro, masyado silang madami kasi. Ayan. So plano ko tong anuhin ay hatiin na sila para hindi na ganoon ka-crowded. Tanggalin ko yung mga ano, medyo maliliit. Yun, para hindi sila masyadong mabubuli. Yun yung tatanggalin ko. Ililipat ko dito siguro, yan. Then ayun na, para palakihin sila ulit dito. Kasi ang plano ko dito sana mga gar, kung bakit ako nakabili ng ganung klaseng ano, poop remover kasi para hindi siya kumbaga yahasin. So ang ginawa ko, inayos ko to mga garo. Yan, yung overhead filter na yan. Naging free kasi yan nung binili ko tong tank na to. Itong tank na yan. May free siya na ganyan. Binigay niya sa akin yung ganyan. O, maganda nga overhead filter na yan. Yun yung binigay sa akin. Tapos inayos ko yan. Tapos yung filter dyan ni ano, ng hito, yun yung ginamit ko dito. Nilagay ko dito. Trinay ko na. Kasi ang gagawin ko sana, every time na ano no, na pag sample medyo madumi na, papaandarin ko lang yung filter, tapos hayaan ko lang na mag-cycle yung tubig, tapos malilinis siya ulit, papatayin ko ulit. Yun sana yung gagawin ko. Ang problema, malakas masyado. So nakikita ko hindi nakakapagpahinga yung mga isda dahil naanod sila no. Kaya ang nangyari, napaisip ako, what if bibili na lang ako ng mga nakikita kung ano no, yung poop remover na yon na powered ng ano, ng aerator. Meron ding de baterya pero mas mahal kasi ang de baterya. So yun yung pinili ko, yung medyo affordable lang na price. Yun. So effective siya mga gar. Yun yung ginamit ko, nalinis ko na yung ano, nalinis ko na yan lahat. Ayun, nilinis ko na lahat. Then inilinis ko rin ito. So ito na lang yung mga natitira ito. Yan. Ito na lang yung natitira. Then dito pala mga gar no, dito may namatay na yung mga ano natin, mga female na malalaki. Mga bago na yung natitira. Ayun, may mga bago na naman kasing lumabas. Yun na yung mga natitira. So siguro dahil sa katandaan na rin, matagal na rin siguro no, namatay na yung mga ano natin, mga malalaking female, mga big mama natin. Pero siyempre dito pa rin tayo naka-focus. Kaya nung nakaraan na may nakita akong namatay, mga siguro mga unang araw, mga dalawa yung nakuha ko, tapos kinabukasan merong namatay ulit na isa. So dito ako na-alarma. Kailangan talaga kasi ito linisin ng linisin. Tapos water change talaga kasi yan, sobrang dami. Pero babawasan ko yan mamaya. So continue natin yung paglilinis mga gar no. So ito lang yung shinare ko mga gar kasi baka meron sa inyong nahihirapan din sa pagwa-water change, yung sinasiphon or gumagamit ng hose no, ng gantong hose tapos hinihigop-higop. Yon. Baka meron may nahihirapan. Kasi tulad dito, pag ganito, or mababa yung mga lagayan nyo kasi hindi kasi ito masyadong effective yung hose, no? Yung ihigupin mo, lalagay mo yung hose dito, tapos papa-overflow mo lang. Hindi kasi effective yun dahil yung friction ng hose hindi masyadong makapag-penetrate dahil mababa masyado. Kailangan medyo mataas tulad nito, nakaganyan, naka-elevate. Tapos nandito yung labasan and pwede mo higupin, ganun kasi yon. Pero pagka medyo mababa yung setup, tulad nito yung nakalapag talaga siya sa sahig, so wala kang way no na mahigop yon dahil yung friction ng hose hindi siya ganun ka. Dapat kasi elevated yun yung loss of physics. So ang mangyayari, mahirapan ka. So ang gagawin mo, gagamit ka ng siphon no, yung ginagamit ko nakaraan, yung siphon. Pero ano kasi yon, medyo time consuming kasi yon dahil after mong i-siphon, no, mag-a-add ka ng tubig kasi nababawasan siya. So, continue natin mga gar. Yun lang yung aking shinare. Ayan, baka merong may gusto na mag-ano nito. So, chat nyo na lang ako para ma-share ko kung saan na ibili no, itong ano. Malapit lang din naman, malapit lang yung binibilan nito. Medyo biyahe ka lang siguro mga ano, kung malapit ka sa Marikina. Marikina ko lang to nabili kahapon, binili ko siya, trinay kong bilhin. Kasi gumawa ako ng sarili, palpak yung nagawa ko. Pero nakita ko yung kanya, saglit lang naman pala gawin no. Yan, kailangan mo lang bumili nitong mga pipe na to. Tsaka yung end cap na yan. So hindi ko alam kung magkano yan gagastusin pagka bibili ka ng ganito. Galing, di ba? Yan. So ayan mga gar no, tapos na tayo maglinis. May natira lang na kaunti dito sa ating Oscar kasi tinago niya ata or bago yon.
So, nilinisan ko na rin itong mga filter nila. Tapos, kinuskus ko na itong mga glass. So, hayaan na lang natin na medyo mag-subside, no, yung ibang dumi. And ito, malakas yung ganyang aerator, no. So, makapag-adjust lang din naman yan. Hindi siya masyadong kumakain siguro dahil naninibago siya, no, sa ating filtration. Pero ang ganda ng filtration niya, oh, solid. Tapos, mabilis talaga magtanggal ng mga dumi. Tapos, yung mga medusa natin, mga gar, no. Shout out sa nakaswap natin ito. Ayan gar, yung medusa mo lumalaki na, oh. Ayan, nagiging big mama na ng paunti-unti. Kaso wala akong ano ngayon, wala akong to be fixed kasi parang kakabasa ko doon sa chat na kaka-restock lang ng ating pinagbibilhan. So try ko mamaya kung makakabili ako, pero hindi naman kasi maganda na parating to be fixed yung pinapakain sa ating mga isda. So mixed foods pa rin. Kaso ang ano kasi sa akin, yung isang Pilox, hindi ko kaagad-agad nauubos, tapos nasisira lang. Kaya baka meron gusto sa inyo makihati, mga gar, no? Lalo na yung malalapit dito sa akin na naghahanap ng to be fixed. Makihati sa akin, natiyain natin para medyo ano. Maganda kasi pang to be fixed na habang bago, mapapaubos mo na siya kaagad. Kasi pag once na napabayaan mo or napatagal, no, sample, medyo tumagal, mahina yung kain nila ngayon. May mga time kasi talaga na mabilis lang nauubos, may mga time naman na parang ang bagal nila kumain. So kung dadating yung time na yon na medyo mabagal sila kumain, ang nangyayari, namamatay yung mga to be fixed. Pag madami nang namamatay sa to be fixed, dumudumi na talaga ang to be fixed, nagiging prone sa sakit yung mga isda natin, ganon. So baka may gusto, no, makihati. Atiin natin yung isang Pilox. Isang Pilox lang nang binibili ko, 70 pesos, so tag 35. Ako na yung kukuha. So, kuhanin nyo lang dito sa bahay. Kasi bumibili ako sa Kainta pa. Yun, sa Kainta. Floodway. So, medyo malapit lang din naman. Pero kung commute, malayo. Nakamotor naman ako, kaya medyo malapit para sa akin. Kayang-kaya siya puntahin. Ganun. Kasi once a week lang naman ako bumibili. So, baka merong gustong makihati, mga gar, no? Bibili ako mamaya. Sana ma-upload ko kaagad tong video. Then, ang sabi ko kanina, mga gar, no, hahatiin ko to. So, kung kinuhanan ko na, actually hindi hati. Kasi medyo mahirap silang hulihin and baka mas lalong ma-stress, no, pag pinatagal natin ang paghuhuli. So, kinuhanan ko lang ng mga maliliit. So, para mapapansin nyo, may mga mangilan-ngilan na maliliit, pero halos the rest, no, magkakapatay-pantay na yung kanilang mga laki. Pero binawasan ko na yan, mga gar. Ayan, no, napaka-active nila nung nilinis natin yung kanilang tub. Tapos, nagdagdag ako ng konting tubig dahil medyo bumaba na. Tapos yung dalawa nating yung parent ng ating mga PKBM, nilipat ko dito. Sila yung nilipat ko dito kasi dalawa lang naman sila and saktong-sakto na yan sa kanila itong tab na to. Yan, sila yung nilipat ko diyan. And dito ko nilagay, mga gar, yung mga nahuli kong maliliit. Ayan, maliliit talaga sila. And madami, mahigit 20 itong nakuha ko. Yan. Tapos yung medyo dark yung kulay, hinuli ko na din, tapos nilagay ko dito. Ayan, medyo madami na rin sila kahit paano, pero mag-try pa rin ako manghuli, pero siguro ba the next day na kasi baka ma-stress ba yun, magkasakit yung mga isda natin. So yun na, goods na yan siguro muna, at least nabawasan, hindi na masyadong masikip, no, yung pinagkuhanan natin. Makakagalaw-galaw sila ng maayos. Tapos yung ibang isda natin, ito goods pa rin. Ito medyo dumadami na talaga sila dito, yung ating mga full gold. Ayan, dumadami na sila. And ang ganda pa rin ng ating mga parent. Ayan. So hayaan lang natin yan dyan na dumami pa. Pag dumami na lalo, siguro maglilipat na tayo, ganun. Maglilipat na tayo ng mga ibang mga isda, ganun. And ito, parang plano ko to i-eliminate, no, yung mga pea-dirt natin kasi mahina na talaga sila. Mahina sila, so mabilis magkasakit. And kinuhanan ko na to nakaraan ng may sakit, and nakita ko meron na naman ulit, parang may bago na naman. So parang gusto ko to i-eliminate, and dyan ko na lang ililipat siguro yung mga full gold. So di maganda yung nabili nating pea-dirt. Siguro yung parent niya na nabili natin dati, na siya, yung pang ilang generation na, kaya medyo mahina na yung kanilang mga bloodline. Yun, tapos yung beta natin nandyan pa rin. Yan, kakalinis natin. Ito, tanggalin natin itong mga tubig niyan. So wala naman na yung laman. So, hanggang dito na lang yung video natin, mga garno. Nag-update lang tayo dito.
And natutuwa tayo dito sa ating mga PKBM kasi lumalaki na sila and matitingkad na yung mga kulay. Ayun, sana mas lalo pa silang lumaki. So hanggang dito na lang yung ating video mga gar. Hanggang sa muli, ito yung Kuya Tems na nasasabing, to God be the glory.